Okay. Papunta po rito. Sanay naman ako na magpunta rito sa dito sa church. Pero pagka matagal ka nang hindi nagpupunta, maliligaw ka minsan. Kaya sa bagay dito wala akong problema, pero kung sabihin natin saan ba yung mga simbahan ninyo, sa Morong, sa yung Tanay na matagal ko nang hindi na puntahan yan. Kung pupunta ako sa Tanay, ako ay maliligaw, no? Pero mabuti na lang ngayong panahon na to ay may Waze, no? Waze. Ituturo niya sa iyo kung ano yung dadaanan mo, yung direction mo. At dito po sa para hindi ka maligaw. Okay? Malinaw po ba? Ngayon ang problema po, maraming salamat dahil sa may Waze sa cellphone, pwede na nating puntahan yung mga lugar na first time lang nating mapupuntahan nang hindi tayo tanong ng tanong. No? At bago ka mag-start sa biyahe mo, mapag-aaralan mo na yung Waze na ito pala ang dadaanan. Ngayon, ang problema po rito ay yung mga tao na walang Waze, hindi marunong mag-Waze. Halimbawa, pupunta sila mula sa salas, pupunta sila sa kusina. Mag-Waze ka pa ba? Ay, hindi na. Ang gagamitin mo yung Waze kapag hindi mo alam yung pupuntahan mo. Ngayon, mga kapatid, kawawa ang mga tao na walang Waze sa buhay. Anong tinutukoy ko? Nakalagay po kasi sa Biblia na ang Diyos ay nagbibigay ng Waze sa mga Kristiyano para hindi ka naliligaw. No? Ngayon, dito po sa Psalms 32, pero di na natin babasahin yan, babanggitin ko na lang. Ang sabi niya, huwag kang parang kabayo na kailangan pang hatakin ng renda para sumunod. Magkakamali ka sa love life mo, magkakamali ka sa pagpili ng mapapangasawa mo, magkakamali ka sa pagpili ng landas mo kung hindi ka magkakaroon ng Waze na galing sa Diyos. Never, walang plano ang Diyos na tayo ay magkamali. Wala. Ang Diyos mo ay perpekto, ang tao ang hindi, ang tao ang nagkakamali. Pero, ginawa pong malinaw ng Diyos na sabi niya, huwag kang parang kabayo na kailangan pang hatakin ng renda para sumunod. Sabi niya gano'n, ituturo ko sa iyo, Psalms 32 ito, ituturo ko sa iyo yung dapat mong dadaanan para hindi ka na umikot-ikot pa. Ngayon, sabihin natin, mula rito sa pulpito, papunta sa pinto, asan ang daan? Diretso lang. Pero may mga tao po na ang gagawin nila, pupunta pa ng Quiapo, pupunta pa ng Makati. Yung pala sa kabilang kanto lang. Maraming mga tao, umiikot-ikot pa, no? Umiikot-ikot pa, bago sila makarating doon, yun ay kamalian. Ang sabi ng Diyos, ituturo ko sa iyo ang tamang daan, yung pinaka mabilis na daan para makarating ka sa pupuntahan mo. Minsan, dito po sa Sampaloc, dahil nandun po yung Central Church natin, si Waze ay niloko ko. No, pakisabi nga sa katabi, si Kuya Boy, manloloko ng Waze eh. One time, nagpunta po ako rito sa May Teresa, nag-Waze ako, at ito pong babaeng nagsasalita sa Waze ay nagsasalita. Sabi niya, kumanan, hindi ba? Oh. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan. Minsan sinasagot ko, paano kung ayoko? Niloloko ko siya. Pero mga kapatid, minsan niloko ko po itong Waze nang sabi niya, sa susunod na kanto, kumaliwa ka na. Ngayon, ginawa ko, dumiretso pa rin ako. Anong ginawa ni Waze? Nagre-route. No, umiikot-ikot yan. Tapos sasabihin niya, hahanap na naman siya ng ibang daan mo para makapunta ka ron. Ngayon, sabi niya, doon sa susunod na kanto, kumaliwa ka na ulit.
Kaso, ayoko. Dumiretso na naman ako. Pagkatapos, doon sa susunod na kanto, ang sabi ni Waze, kumaliwa. Ayoko. Ang ginawa ko, sinadya kong kumanan. Anong ginawa ni Waze? Naghanap na naman siya ng ruta para makabalik ka. Mga kapatid, ang Diyos ay laging nag-aakay, bumalik ka sa simbahan. Yun, dahil dito, ito ang daan papunta sa kalangitan. Bakit? Hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang isang taong tamad magsimba. Nakukuha niyo mga kapatid? So ano yan naman si Waze? Sabi niya, kumaliwa ako. Ang ginawa ko, sinadya kong kumanan. Hanggang sa sinuway ko ng sinuway si Waze. Hanggang nung bandang huli. Pero ang napapansin ko kay Waze, hindi siya tumitigil na magsabi sa iyo na ito ang tamang ruta, sumunod ka. Yung pastor natin ay hindi tumitigil na magsabi sa atin na magbalik loob ka na. Ngayon, kakasuway ko kay Waze. Nagsawa na po ako. Bakit? Napagod na eh. Alam mo ba mga kapatid, pag malayo ko sa Diyos, mapapagod ka lang. Mapapagod ka. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan nang suway ka ng suway sa Panginoon. So, ano nangyari? Sige, sabi ko, susunod na ako kay Waze. Pinabalik niya ako, pinag-U-turn niya ako, hanggang sa, hallelujah. Pagkaraan po ng mahabang liko-likuan, nakarating din ako doon sa destinasyon ko. Bigyan mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Kahit napasaway ka, ang Diyos ay hindi nagkukulang na magpaalala sa iyo. Yung nga lang, ano nangyari sa akin? Unang-una, naubos ang gasolina ko. Pangalawa, napagod ako. Oo nga, nagbalik loob ka sa Diyos. Pero tingnan mo, ang dami mo ng dinaanan. Pasintabi mo, nabuntis ka na. Nasira na yung buhay mo. Oo, nakabalik ka nga. Nakarating ka rin doon sa destinasyon mo. Bandang huli, nagpasakop ka pa rin sa Diyos, nag-surrender ka pa rin sa Diyos. Pero tingnan mo, nasira na yung buhay mo. Kung sana, nung una pa lang, sumunod ka na sa bilin niya, naiiwas ka sana niya doon sa mga baku-bakong daan. Naiiwas ka sana niya doon sa mga maling daan. Kahit na ano pong gawin ninyo kay Waze, kahit na lukulukuhin niyo yan, at kung saan-saan man kayo lumiko, ituturo pa rin ni Waze yung tamang daan papunta sa destinasyon. Ang Diyos ay hindi sumusuko. Si pastor ay hindi sumusuko. Pero kapag ka nagtagal ka, bandang huli, napahamak ka na. Sayang ang buhay mo. Pag sabi nga sa katabi, ang ganda mo pa naman. Maniniwala yan. Ngayon, dito po sa Biblia, dito po sa Acts chapter 2, sabi niya, ito yung mangyayari sa mga huling araw. Ano yun? Sabi niya, magbibigay siya ng mga pangitain at panaginip. Babasahin po natin. No? Ulitin ko po, ano ang ibibigay ng Diyos sa atin sa mga huling araw? Pangitain at panaginip. Ngayon, yung pangitain ay isang imagination na galing sa Diyos. Akala mo ikaw lang, pero ang Diyos na pala ang nagbibigay sa iyo. Minsan, hindi mo masunod dito, hindi mo maintindihan kasi nga akala mo imagination mo lang, pero ang Diyos ay nagbibigay ng pangitain. Divinely granted vision. Ngayon, ang isang meaning ng pangitain ay pangarap. Ngayon, bakit ko binanggit si Waze? Kasi minsan, yung pupunta kami ng Pampanga, pupunta kami ng La Union, magwe-Waze kami ni Pastor Andrew. Nakatingin kami doon sa direksyon na ibinibigay ng Diyos. At kapag wala kang pangitain sa time na to, at kung wala kang pangarap sa Diyos sa time na to, maliligaw ka.
Maaaring magsimba-simba ka, pero never ka magkakaroon ng direksyon. Never ka magkakaroon ng goal. Maaaring may desire ka, pero hindi ka makakapagsimula na magawa yun. Okay lang ang desire, tama lang ang desire, pero iba kasi yung ina-actionan mo yung desire mo. Gusto ko pong pumunta ngayon dito sa Antipolo, dahil Christmas party nga, may mga regalo tayong matatanggap. Pero kaninang umaga, alas 7, tamad akong bumangon. Pakisabi sa katabi, hindi lang nag-iisa si Kuya Boy. Ang bigat-bigat ng katawan ko na parang ang hirap, ang bigat ng mundo habang bumabangon ka. Dapat alas 7, gising na ako. 8 o'clock, aalis ako. Ano nangyari? Nagising ako, mga 7:15, parang ganon. Umalis ako, 8:30. Nakarating pa rin. Pero, yung desire mo, kapag walang aksyon, wala kang mararating. No, kahit pa sumakay ka sa kotse, biglang magaganyan ka, kundi aandar yan, walang mangyayari. Ano po sinasabi ko rito? Sa mga huling araw, ang Diyos ay magbibigay ng mga pangarap. At kapag binigay niya yan, it is up to you, nasa sayo kung susundan mo yan o hindi. Dito po sa verse 17, sabi niya, chapter 2 ng Acts, ito ang gagawin ko, sabi ng Panginoon, sa mga huling araw. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko ay magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binata ay makakakita ng pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. So in the last days, ang Diyos ay magbibigay, hindi mo iimbentohin. Hindi mo yung ikaw lang ang gagawa nito. Ang sinasabi ng Biblia sa mga huling araw, ang Diyos ay magbibigay ng mga pangitain at mga panaginip. Ituloy ko nga lang ito dahil may trivia ng kaunti rito eh. Verse 18, sa mga araw ding iyon, pagkakalooban ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at babae. Maging ano daw? Lalaki at babae. At sa ngalan ko ay magpapahayag sila. Huwag mong sinasabi na ang babae ay hindi pwedeng mag-sermon. Kasi sinasabi niya rito, sa mga huling araw, bibigyan niya ng espiritu niya mga lalaki at babae at sila ay magpapahayag. Anong ginagawa na nagsasermon? Ay di nagpapahayag. Kaya huwag mo sinasabi na ang babae hindi pwedeng magpahayag. Hindi ikaw ang Diyos. Mali ang paniniwala mo. Kasi sinasabi ng Biblia, ang mga babae raw ay magpapahayag. Naalala ko doon sa Taytay, yung isang simbahan natin doon, lalaki ang pastor, nailipat yung pastor, babae ang nilagay ng pastor, si Pastor Juby. Yung ibang miyembro na masyadong maraming alam sa Biblia nag-aalisan. Bakit? Kasi sabi nila, babae daw, bawal magturo. Kababasa lang natin na pwede. Siguro, hindi niya nabasa to. Kasi masyado siyang maraming alam. Sabi mo nga sa katabi mo, kang kontra ng kontra sa mga babaeng pastor. Sabi mo ganun, palibasa, bakla ka. Joke lang. Sabi niya, ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, pagkakalooban ko na aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko ay magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binata ay makakakita ng pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. So ang Diyos ay nagbibigay, hindi mo imbentohin. Tingnan niyo po, sabi niya, pangitain at panaginip. Kung magtatanong ako rito, meron na ba ritong nanaginip na parang may sinasabi ang Diyos? Kayo'y magsasabi ng Amen. Kasi ang isang way ng pagkausap ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng panaginip at mga pangitain. Ngayon, bago natin buksan yung mga regalong yan, i-share ko sana ito sa inyo, ano ang ibig sabihin ng kapag ikaw ay nanaginip. Amen.
Pakisabi sa katabi, ready ka na? Okay, ang panaginip po, ayon dito sa Biblia, ay, paiksiin ko po ito, no? Kasi makakain pa tayo eh. Ano ba naman ito? Nagsisimula pa lang po, pagkain kagad ang nabanggit. Okay po. Number 1, ang panaginip o pangitain ay isang direksyon. Direksyon. No? Ano ibig sabihin ito? Meron time dito sa Biblia na si Pablo ay nag-church planting. Naalala ko noong unang panahon, si Pastora Mean ay magsisimulang mag-church plant. Sabi ko, hanap kayo ng lugar, dito kayo magpunta sa Anguno. At nagtataka ako kasi bigla na lang niya sinabi, Pastor, nakakita na raw ng simbahan. Marami sila naghahanap. At pinakita nila sa akin, saan sila naghahanap ng simbahan? Dapat sa Anguno. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto namin. Sa Anguno tayo magkaroon ng simbahan. Pero ang pinakita nilang larawan sa akin, picture sa cellphone, ang nakita nila ay yung napakalaking itsura, larawan ng Teresa. Sabi kong ganon, ang ganda naman ng simbahan nito. Mapuntahan nga, pinuntahan namin ngayon. Pagdating, ang laki pala ng bakuran, hindi nung simbahan. Nakapunta na kayo sa Teresa, di ba? Sabi kong ganon, ang uno tayo eh. Bakit dito tayo napunta? Pero, yun na nga eh. Ang Diyos po ay nagbibigay ng gabay. At dahilan dyan, nakilala natin si Ate, nawala na sa isip ko. No? Parang di ako magkamali, Ate Roma. Si Ate Manalansan. Kung pala katapat lang pala ng simbahan. May plano pala ang Diyos. Noong unang panahon, si Pablo po ay nag-church planting, sarado rito. Walang makita ron. Gusto niyang pumunta ron pero hindi po pwede. Hindi po pwede. Naguguluhan na si San Pablo. No? Ano nangyari sa kanya? Nung gabing yun, nanaginip at nakakita siya ng isang tao doon sa isang lugar na ang sabi, halika, tulungan mo kami rito. At doon nakapagbukas ng simbahan ng Korinto. Ang panaginip po, ang pangitain ay isang direksyon. Kung ikaw ay nalilito, kung ikaw ay naguguluhan, kung ikaw ay nabubulagan, hindi mo na alam, magtanong ka sa Panginoon, iparating mo sa Panginoon na kailangan ko ng direksyon, Panginoon. Huwag na huwag ka, pakisabi nga sa katabi, huwag na huwag kang hihingi ng panaginip. Bawal yun, bawal. Ngayon, kung loobin ng Diyos, huwag kang mag-alala, ang Diyos ay nagbibigay ng panaginip. Kung loobin ng Diyos na bigyan ka ng panaginip, na malamang bigyan ka ng panaginip, salamat sa Diyos. At ano po nangyari? Nabuksan ang simbahan sa Korinto. How many times na one time na naginip po ako ng isang lugar na sabi ko, bakit ganito itong lugar, ganyan yung lugar, ganyan lugar, ganitong itsura, ganyan. After 2 years, niyaya ako ng isang pastor na sabi niya, Pastor, dalawin mo yung simbahan natin dito sa ganitong lugar. Nagpunta ako at 2 years ago, nakita ko yung simbahan na ganito, ganyan. Pagkaraan ng 2 years, nakita ko, ito pala yung napanaginipan ko. Ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon. Huwag kang hihingi ng panaginip, no? Baka mamaya, mapanaginipan mo si Marwin. No, huwag kang hihingi ng panaginip. Hayaan mo ang Diyos kung bigyan ka. Kasi maaring magpakita pa nga sa iyo si Jesus. Magpadala siya ng anghel. O kaya, makarinig ka ng sermon. Patungkol doon sa kailangan mong gabay, ang Diyos mo ay kahit kailan hindi magkukulang. Siya pa rin ang ways natin. Kaya, number 1, ang Diyos po ay nagbibigay ng panaginip para sa iyong direksyon. Nakukuha niyo mga kapatid? Meron pong isang kabataan tayo
na nag-exam, magka-college, nag-board exam, nag-exam doon sa school, at hindi lumalabas yung exam niya, yung resulta ng exam, samantalang yung iba ay lumabas na. At nahingi siya ng rema, ng direksyon sa Diyos. No? Kung babanggitin ko ang pangalan to, alam niyo kung sino yan. Nahingi siya ng direksyon sa Diyos na kung anong gagawin niya, kung siya ba ay mag-aaral o mag-worker. Hindi masama, dapat lang tayong humingi ng tulong sa Diyos. Huwag na huwag mong sasabihin, alam naman ng Diyos yung kailangan ko, alam naman ng Diyos yung puso ko. Hindi. Ang Diyos mo ay laging maghihintay sa iyo kung tatawagin mo siya o hindi. Hindi ko na po pahabain ito. Pero, ito pong isang kasama natin ay nahingi ng gabay, nahingi ng direksyon, nahingi ng instruction sa Diyos ko. Ako ba ay mag-aaral o mag-worker? Ano nangyari ngayon? Na naginip siya. No? Nahingi siya ng specific na para sa kanya, hindi para sa iyo. Para sa kanya, hindi para sa iyo. Para sa kanya, hindi para sa akin. Na ako ang nangangailangan ng direksyon. Hindi para sa iba, kundi para sa kanya. Specific na direksyon. Ako ba, Panginoon, ay mag-aaral o mag-worker? Ano ibig sabihin nun? Meron siyang kakayanan mag-aral. Hindi ko alam, baka may magpapaaral. Pero nahahati ang isip niya, nahahati ang puso niya, ako ba ay mag-aaral o mag-worker? Tama lang na tanungin mo kapag dumarating sa iyo yung ganon, pakakasalan ko ba itong pangit na to o itong pangit na to? Abay, bahala ka, parehong pangit siya. No? Ba't mo pakakasalan? Pangit pala. No? Maliban lang kung ang ina-idol mo ay si Andrew E. Ano ba yung kanta niya? Dan. Ano lang kanta yun? Mahanap ka lang. Pangit. O, sinusunod mo siya. Siya siguro ang Diyos mo. Ngayon, ito na po si sister. Sabi niya, Lord, nahingi ako ng rema sa iyo. Tama lang, ulitin ko po, na huwag kang magdidesisyon, huwag kang gagawa ng anumang desisyon nang hindi mo naririnig ang advice ng Diyos, ang direksyon ng Diyos. Kung tatanungin mo yung mga magpapaaral sa iyo, ang sasabihin niya sa iyo, sa iyo ay mag-aral ka. Kung tatanungin mo yung iba na nag-worker, ang sasabihin ng mga nag-worker, huwag kang mag-worker, mahirap ang buhay. Baliktad eh. Pero kung tatanungin mo si Jesus, ito mga kapatid, at ang Diyos mo ay nagbigay sa kanya ng rema. Ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng direksyon. Ano yun? Na naginip siya, kinausap ko daw, at ang sabi ko daw, maikli na ang panahon. Hindi mo na kailangang pag-aralan pa yan. Malinaw na sinasabi ng Diyos sa kanya ay maglingkod ka. Nakukuha niyo mga kapatid? Binigyan siya ng panaginip. Ngayon, kung walang panaginip, salamat pa rin dahil ang Diyos ay kaya ng Diyos magparating ng kanyang kalooban sa iyo. Yung nga lang, kapag ang Diyos ay nagbigay ng kalooban sa iyo, make sure na yan ang susundin mo, hindi yung kalooban mo. Kailangan mag-start tayong maging Jesus pagdating sa decision making. Yung iba kasi, ayaw gayahin si Jesus, siguro hindi talaga na born again. Dahil ang isang tunay na born again, ang sasabihin niya, mangyari ang kalooban mo. Lord, yung kalooban mong masunod, hindi ang kalooban ko. Ang tunay na born again, susundin niya ang kalooban ng Panginoon niya. Ano nangyari sa kanya? Di ngayon, nag-worker. At ito ang isang bagay na nakakatakot. Ang panaginip po ay pwedeng manggaling sa dyablo, sa Diyos, o sarili mo lang. Dapat inaalam mo yan, sinusuri mo yan, ginadjudge mo yan. Katulad nung isang nag-ayuno. Ano ginagawa ng ayuno? Nagmumukbang. Ano ginagawa ng nag-ayuno? Hindi kumakain. Fasting nga eh. Ngayon, nanaginip siya habang nagpa-fasting at tinanong niya ako. Sabi niya, Kuya Boy, nanaginip ako. Hindi ko maintindihan.
Sabi ko, anong panaginip mo? Habang nagpapasting ako, nakatulog ako. At nanaginip ako ng mga pagkain. Anong ibig sabihin nun? Sabi ko, gutom ka na. Wala lang yun. Nakukuha niyo mga kapatid. Pero one time, si Kuya Boy ay nalulungkot na. No, sabihin mo, lonely. Kuya Boy is lonely. He has nobody. Eh, sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng girlfriend. Ay, siguro wala akong girlfriend noon. O, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw din ay nahingi ka eh. Ngayon, noong gabing yun, sabi ko, Lord, bigyan mo akong girlfriend. Hindi naman ako ganun kaseryoso. Pero, Lord, bigyan mo nga ako. Di, siyempre, puro si Lord, Lord, Lord. Dahil kasi pinakamalapit sa iyo eh. Yan, sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Para sa iyo to. Ngayon, nung gabing yon, nanaginip ako. At doon sa panaginip na yon, nakita ko yung kaklasikong napakaganda. No? Ano gusto mo? Napakapangit o napakaganda? Eh, siyempre, napakapangit o napakapogi? Eh, siyempre. Ngayon, doon sa panaginip ko, nakita ko yung kaklasiko na lagi kong sinusulyap-sulyapan. Bakit? Para sa akin, ang ganda niya. At doon sa itsura niya, no? Doon sa itsura niya, parating si Alvin. Thank you. Thank you, thank you. Asan na tayo? Andito pa rin sa Christmas party, ano? Asan na tayo? Sa? Kita nyo, alam na alam nyo. Ngayon, nakita ko yung itsura niya doon sa panaginip ko at nakakita ako ng malaking kamay. Parang kamay ng Diyos. Na, sabi niya gano'n, nakita ko po yung kamay na, halimbawa, andyan po yung kaklase ko. No? Doon sa panaginip ko, nakakita ko ng kamay na tinuturo siya. Ang sabi, bigla nagkaroon ng boses sa panaginip ko. At sabi niya, siya ang ibinibigay ko sa'yo. Oh. The answered prayer. Bakit? Nanaginip ka eh. Di ba? Pero, noong time na nagising ako, andun ang kumukuti-kutitap. Ano yun? Masaya ka. Bakit? Yung gusto mo ay aprobado ng Diyos. No? Kaso, yung aking kasiyahan ay napunta sa kalungkutan. Bakit? Kasi, bigla kong naisip, no, yes, ang sabi ng Diyos, siya ang kalooban sa iyo. Ang problema ko, masaya ako nung una, pero pagkaraan ng ilang segundo, nawala na yung kutitap ng mata ko. Bakit? Kasi siya ay Muslim. At ang sabi ng Biblia, huwag kang nakikipamatok sa di mo kapananampalataya. Minsan sasabihin natin, Lord, pwede ko naman siyang madala para maborn again eh. Nasa pagsuway ka. Yung panaginip na yon ay hindi galing sa Diyos. Never naggaling sa Diyos. Hindi mo rin inimbento, kundi galing kay Satanas para ikaw ay malinlang. Mabuti na lang, may ways tayo. Amen? Magbasa ka ng Biblia. Kasi minsan hindi mo naman kailangan managinip pa na siya ang kalooban sa iyo. Uy, ano ka ha? Ano ba tawag doon? Ano ba yung gano'n? Yung tatluhan ka ha? Bakit kasi? Yung salita ng Diyos ay gabay na rin. Pero dito, dinaan ako sa panaginip at nadiscover ko na hindi ito ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba, napakarami pong mga Kristiyano ang wala sa kalooban ng Diyos dahil sa hindi nila alam kung paano alamin ito. Okay. So, ang panaginip po ay isang gabay, isang direksyon. Nakukuha niyo mga kapatid? Mamaya siguro matawag ko si Pastora Abby na ang Diyos po ay kinausap plano noon, unang panahon pa, na ang Diyos na gusto namin, gusto ni Pastora Abby na magbukas sa halahala.
Yes, noon pa yan. Pero ang Diyos po ay nagbigay ng panaginip at sinabi niya ang dahilan bakit hindi makapagbukas. Ilang taon, I think, tama ba ako, Abi? Ilang taon ba? No? Saan na si Abi? Madali naman ayun, taon ba? Hindi. Buwan. Buwan. O mamaya siguro matanong natin si Abi na sinabi ng Diyos, bakit hindi makapagbukas doon sa halahala? At pagkatapos nito, pagkaraan ng ilang buwan, ang Diyos ay nagsabi na makakapagbukas na sa halahala. At praise the Lord, ito ay bunga ng direksyon ng Diyos. At doon sa plano ng Diyos na yun, doon sa halahala, nakaredy na ang pastor, nakaredy na ang miyembro, at nakaredy na ang gastusin. No? Bakit? Alalahanin mo, ang direksyon ng Diyos, ang gabay ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay pinapinansyalan ng Diyos. No, nahirapan akong banggitin yun. Sinusuportahan ng Diyos. So, number 1, ito po ay anong ginagawa niyo sa TV? Ha? Ano nangyayari dyan? Patayin niyo muna at para sa akin lang tumingin. Nagsiselos na ako eh. Okay. No? So, number 1, ang panaginip ay ano? Direksyon. Ngayon, huwag kang hihingi ng panaginip, humingi ka ng direksyon. At kung loobin ng Diyos na bigyan ka ng panaginip, bibigyan ka ng panaginip. Amen po ba? Ayan. Si Kuya Boy po ay bihira ako managinip, pero meron ako mga panaginip. At ang isa rito ay ang pagbibigay ng direksyon. Hindi ko naman sasabi sa inyo dahil ang dami. No? Magmula nung naging Kristiyano ko hanggang ngayon, ang mga panaginip hindi tumitigil, hindi madalas. Bakit? Kasi kapag ka masyadong madalas ang panaginip mo, ibig sabihin, matigas na ang ulo mo. Taki ka pa. O, di ba? Tigas. Matigas na ang ulo mo. Ang panaginip po, madalas gagamitin ng Diyos pagdating sa ministry. Tulad nun, naghahanap si Pablo ng mabubuksang simbahan. Pero, kapag ka sa personal mo na nabuhay, bihira lang ang panaginip. At kung palagi ang panaginip sa'yo, ibig sabihin, matigas na ang ulo mo. Okay. Number 2, ang panaginip po ay babala. Hindi ko na masyadong explain ito dahil totoo naman, ang panaginip ay magbibigay ng babala. Sino pong nakakakilala kay Poncio Pilato? Si Poncio Pilato, ano bang pangalan niya o ano bang apelido niya ron? Wala, hindi ko ata alam. Nahuli ako ah. Poncio Pilato. Anong pangalan niya? Poncio o Pilato? Ang tawag sa kanila, tawag natin, si Pilato. No? Si Poncio Pilato ay may asawa. Anong tawag sa asawa niya? Mrs. Poncio Pilato. Ngayon, eto na, si Jesus, kailangan niyang hatulan na mamatay o hindi. Sino? Si Poncio Pilato. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, nung time na yon, si Jesus ay nasa kamay ni Poncio Pilato. Siya ang magdi-decide kung si Jesus ay ipapako o hindi. Pero bago siya ipako, kailangan muna siyang parusahan. Kailangan siyang latiguhin. Kailangan siyang sugatan. Kailangan siyang, alam niyo ba, yung tinik na nilagay ng mga tao sa ulo niya, no? Alam niyo po, si Pastor Marlon nagpunta ng Israel at nakakuha siya ng tinik na yun. Kasi tumutubo yun sa Israel eh. Alam niyo po, ganyang kahaba ang tinik. Meron ako sa simbahan nun, ganyang kahaba. At ang gusto ko, no? At ang gusto ko, pagpraktisan kayo. Ang haba, ang tigas. Kaya nung ipinasok sa kanya yan, nakayod yung bungo niya. Sa sobrang susugatan ka. Ngayon, ang magdi-decide noon ay si Poncio Pilato. Kaso, iniisip niya, kailangan niyang i-please ang mga tao. Pero mismo, sa puso niya, sabi niya, wala namang kasalanan si Jesus eh.
O hindi siya karapat-dapat na mamatay. Pero bago siya mamatay, pako. Bago siya mamatay, kailangan muna siyang latiguhin. Ngayon, ang magdi-decide noon, hindi yung mga tao, kundi si Pilato. Ngayon, ito po, tatanungin ko po kayo, na kaninong kamay ang desisyon kay Jesus nung panahon na yun? Na kay Pilato. Kung si Jesus ba ay ililigtas, si Jesus ba ay susundin, si Jesus ba ay sasambahin, si Jesus ba ay papanginuin, o si Jesus ba ay babasura? Sino ang magdi-decide noong time na yun? Si Pilato. Ngayon, wala na kay Pilato ang desisyon. Nasa iyo na. Ano ang gagawin mo kay Jesus ngayon? Siya ba ay iyong gagawin Panginoon? Siya ba ay gagawin mong Diyos? Siya ba ay susundin mo? O katulad ni Pilato, ibabasura. Ilang beses ang soul winning sa paligid. Ang daming mga tao, ang bawat kaluluwa riyan ay ngayon ay Pilato. Sila magdi-decide kung si Jesus ay gagawing Panginoon o gagawing basura. Ililigtas ba nila yung hindi ba sila papayag na masayang si Jesus? O babaliwalayin nila si Jesus? Ang desisyon. Ang daming mga tao. At napakarami riyan. Pinili na ibasura si Jesus. Kapatid, huwag mo nang gayahin. Ang desisyon noon ay na kay Pilato. Pero ang desisyon ngayon ay nasa iyo. Kaya nga, na-born again ka kasi pinili mo na tatanggapin ko si Jesus. Hindi ko babasura. Nagdesisyon ka, katulad ni Pilato, nagdesisyon. Ikaw rin ay nagdesisyon. Pero nung panahon na yun, si Pilato po ay si Pilato nun ay may asawa. At itong asawa niya ay nanaginip. Doon sa panaginip, kinausap ng Diyos yung asawa. Hindi si Pilato. Bakit? Matigas na ulo ni Pilato eh. Ang gusto niya kasi sundin, mga tao. Pero hating-hati ang puso niya. At ang sabi ng Diyos doon sa asawa ni Pilato, kay Mrs. Pilato, sabi niyang panaginip niya, huwag mong pakialaman yan. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, babala, makinig ka. Merong isang miyembro tayo, nanaginip siya, naguluhan siya, nakipag-usap sa akin, at sabi niya, Kuya Boy, may panaginip ako, ano kayang ibig sabihin? Sabi ko, anong panaginip mo? Nakita ko po, nag-rapture na. Tapos nakita ko po, na nag-aangatan na yung mga kasama natin. Umaangat na sila sa lupa. Kinukuha na ni Jesus. Tapos, sabi niya, nagtataka po ako, bakit ako hindi umaangat? Ano pong ibig sabihin nun? Babala. Hindi ka sasama. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo yung ugali mo. Hindi ka tanggap-tanggap sa langit yung ugali mo. Alam niyo ba nakalagay sa Biblia, ang magnanakaw, ay huwag na magnakaw. No? Ang magkaaway ay ipabarangay. Hindi pwedeng tanggapin ka sa langit na ganyan ka. Against yun sa batas ng... Alam niyo ba nakalagay sa Bible, yung lasenggo hindi tinatanggap sa langit? Oo, bawal yun. Ano ibig sabihin yan? Kahit yung nagdodroga, nakalagay sa Bible, yung mga nagdodroga, hindi talaga tatanggapin. Ano pa? Mahalay. Ano yung mahalay? Lalaki ka, gusto mo kapwa lalaki. Babae ka, gusto mo kapwa babae. Hindi ka tatanggapin sa langit yan. Mahalay ang tawag doon. Hello? Ang isa pa, ano dito? Yung gumagawa ka ng division sa simbahan. Ano sinasabi mo? Mga kongregasyon, mamili kayo kung sino mas pogi.
Gumagawa ka ng division, hindi ka tatanggapin sa langit. Baka i-divide mo pa yung anghel doon. Oh. Kaya number 1, ang panaginip ay direksyon. No? Number 2, ang panaginip ay babala. Meron pa yung isa. Sabi niya, Kuya Boy, nanaginip ako, hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano panaginip mo? Nakakita raw ako ng aswang. Ano yung tsura? Kamukha doon nung katabi mo. O sabi ko nga, joke yung part na yun. Pero sabi ko, ano nangyari? Nire-review ko daw. Pinapalayas ko raw sa pangalan ni Jesus. Ano nangyari? Hindi raw maalis. Tinatawanan ako. Ay, may sinasabi na ang Diyos sa'yo. Hindi na naniniwala ang demonyo sa'yo. Kakabahin mo. Kasi, anong ginagawa mo? Pagka sinasabi mo rin sa demonyo, no? Sabihin mo ganun, ikaw na demonyo, malis ka. No? Pumunta ka kay Nika. Tama ba ito, Nika? Ikaw na demonyo, umalis ka kay Marwin. Sa kabubulan kay Nika na naman. Anong ginagawa mo? Kinokontrol mo yung demonyo. Hello? Gustong-gusto mo kontrolin yung demonyo, ikaw hindi nga makakontrol ng Diyos Hindi ka talaga pakinggan. So number 1, ang panaginip, pangitain ay direksyon. No, huwag kang hihingi ng panaginip. Humingi ka ng direksyon at ang Diyos ay magbibigay sa iyo kung kailangan ng panaginip. Huwag kang mag-alala, meron yan. Number 2, ang panaginip ay babala. Maging babala. At number 3, ang panaginip po ay isang utos. Isang utos. Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng panaginip, ikaw ay binibigyan ng Diyos ng utos. At kung bigyan ka ng Diyos, maaaring sabihin mo, Panginoon, bigyan mo ako ng pangarap, bigyan mo ako ng direksyon. No? Tapos ang gagawin sa iyo, bibigyan ka ngayon ng panaginip, ano ang mangyayari sa iyo? Kapag ka binigyan ka ng Diyos ng pangitain o ng panaginip, ikaw ay binibigyan niya ng utos. Ang isa pa rito, sa mga panaginip, ipapakita ng Diyos sa iyo yung mangyayari. No? Bakit niya bibigyan ng panaginip na ganyan? Para alam mo kung ano yung tamang direksyon na hindi mo lalayuan. Halimbawa, sabihin natin, ito nagpapatawa lang naman ako. Ipinakita ng Diyos kay Marvin na ang kalooban ng Diyos sa kanya ay si M. Halimbawa, ngayon, ano man ang tingin ni Marvin, darating ang time, may in love siya kay Christian. Maya-maya, may in love siya kay Kenshin. Pero dahil sa binigyan ka na ng direksyon ng Diyos, binigyan ka niya na ng future mo, binigyan ka niya na ng utos mo, na mag-stick ka kay M, hindi pwedeng lumingon-lingon, tumingin-tingin sa iba. Kailangan stick, ano ba yun? Stick to one, ano ba yun? Stick to one. Sinasabi ng Diyos, hindi ka pwedeng malayo, basta pinakita ko na sa iyo na ang kalooban ko sa iyo ay si M. Tapos maya-maya, ito namang sinika, magkakagusto kay M. Hindi pwede. Pinakita na sa iyo ng Diyos, mag-stick ka doon. Nakukuha niyo mga kapatid? Ba't kasi pinakita pa? Kasi darating ang panahon na ito ang binigay ng Diyos sa iyo, pero dahil sa wala kang direksyon, madedenggoy ka, bibigay ka. Tingnan niyo, umuuo siya. Nakita niyo? Noong unang panahon, si Joseph the Dreamer, bata pa lang siya, nanaginip siya. Binigyan siya ng Diyos ng pangitain na yung buwan, yung araw, at yung mga bituin ay lumuhod sa kanya. Ngayon, madaldal. Pinapakita na ng Diyos sa kanya na one day, ikaw mag-aalaga sa pamilya mo. One day, bata pa lang siya noon.
magpapasalamat sa iyo ang magulang mo at ang mga kapatid mo. One day, sinasabi ng Diyos sa iyo na wala namang problema. Bakit ako pinapakitaan ng Diyos ang problema? Kasi magkakaproblema. One day, titingalain ka nila at magpapasalamat sila sa iyo kasi ikaw magliligtas sa pamilya mo. Pinapakita na ng Diyos yan. Ang problema, madaldal. Binaldal doon sa kapatid. Doon sa mga kapatid. Sabi nga ng mga kapatid, naintindihan lang. Ano ibig sabihin? Sasamba kami sa iyo? O ano nangyari? Tinapon. Pinagbili. Binilanggo. Hanggang sa one day, naging gobernador ng pinakamakapangyarihang bansa noong time na yun. Sino? Si Joseph. At kung hindi niya na panaginipan yun, bibigay na yan. Ito lang ang napangahawakan ko na maaalis din ako sa kahirapan na to dahil binigyan ako ng Diyos ng pangarap. Binigyan ako ng Diyos ng isang pangitain na ililigtas ko yung pamilya ko pagdating ng panahon. At kung hindi ako binigyan ng Diyos, bibigay ako. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pangarap. At last, nabanggitin ko po sa inyo, babalikan ko lang, ito ay utos. Naalala ko po dati na sabi kong gano'n doon sa isang tao, pagpe-pray kita at ipapakita ng Diyos sa iyo yung magiging ministry mo. Sige po, sabi niya gano'n. Nung napatungan ng kamay, sandali lang, hindi naman kailangan mo yung gusto mo pa, pag ganun-ganun pa. Ganun lang. Ano nangyari? Nakita niya na siya ay naggigitara sa church. Nakita niya na siya ay nagtuturo sa church. Ano nangyari? Nagkatutulan. Ang Diyos ay nagbibigay ng pangarap. Acts 26. Dito sa verse 19. Si Pablo po ay nabigyan ng pangitain at ito po ang naging direksyon niya sa kanyang pagmimisyon. Pinakita ng Diyos sa kanya na ito ang direksyon niya sa kanyang pagmimisyon. At ito ang sabi niya habang kausap niya yung hari na sinesira niya. Sabi niya, dahil po rito, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Hindi ka pwedeng sumuway. Dahil binigyan ka ng pangarap ng Diyos. Hindi ka pwedeng sumuway dahil binigyan ka ng pangarap ng Diyos. Hindi ka pwedeng sumuway dahil binigyan ka ng pangarap ng Diyos. Maaring magkaiba ang gusto mo at ang gusto ng Diyos. Pero kapag binigyan ka niya ng pangarap, binigyan ka niya ng pangitain, at binigyan ka niya ng panaginip, hindi ka pwedeng sumuway sa pinapagawa ng Diyos. Maglilingkod na lang ako sa Panginoon saan? Sa church na lang ako. O magigitara na lang ako. Paano kung pinagpapastor ka? Sumusunod ka ba? Yes or no? Hindi. Tapos sasabihin mo, ligtas ka? Suwail ka eh. Hindi ka pwede maligtas. Kasi suwail ka. Magbibigay na lang ako ng tithe. Magtuturo na ako ng Sunday school. Pinagtuturo ka ba ng Sunday school? O pinagpapastor ka? Hindi, pwede na to. Akala mo. Hindi pwede pagpalain ng Diyos yung taong hindi niya mautusan. At paano ililigtas ng Diyos yung tao na hindi niya mautusan? Nakukuha niyo mga kapatid. Nalala ko po yung isang tao, isang kasama natin ngayon. Ang hirap-hirap kumbinsihin, no? Ang hirap-hirap kumbinsihin na siya ay tinawag magpastor at ibinigay sa kanya ang bayan na to. Ang hirap-hirap niya kumbinsihin. Pero one day, habang nagpe-pray sila, binigyan siya ng Diyos ng pangitain. Ano nangyari? Yung bayan nila ay biglang nawala. At ang ipinakita ng Diyos sa kanya, yung spiritual na katayuan ng bayan nila. Ano yun? Sabi niya, nakita ko na ang bawat bahay ay may demonyo. At ang mga demonyong ito, ayaw nilang maligtas yung mga tao dun sa loob ng bahay.
Sabi niya, yung kalsada parang impyerno. Yung mga bahay ang lulungkot. At ang daming demonyo na pumipigil para maligtas yung mga tao. At nakita niya doon sa isang diretsong kalye, doon sa isang diretsong kanto, nakita niya doon sa pinakadiretso, merong isang napakalaking trono. Napakalaking trono at merong nakaupo na isang napakalaking higante. Ang pangit daw ng higante. At sa sobrang taas ng higante, yung ulap, natatakpan na ang ulo niya. Hindi na nakikita. At siya ang nagahari sa bayan na yun. Anong sinasabi ng Diyos? Inilagay kita rito sa bayan na to para iligtas yung mga tao. Pero kung gusto mo umuwi, mananagot ka. Dahil ang pangitain ay isang utos. Closing tayo. Alam mo sa sarili mo na tinawag ka? Alam mo sa sarili mo na minsan pinakita sa iyo ng Diyos, maaaring sa panaginip, o kaya bigatin lang. Meron ka lang burden. Alam mo sa sarili mo na may calling ka. At hindi maliligtas sa mga taong yun, kundi mo susundin ang Diyos. Nag-start po ako as drummer. Unbeliever pa lang ako, ginawa nila akong drummer. Bakit? Wala silang makuha drummer. Yun yung start ng ministry ko. Pagkatapos noon, naging bahista, bass. Pagkatapos noon, naging yung lead guitar. Kaya alam ko, pagka nagkamali na yung guitar. Tapos noon, naging organista. Pagkatapos noon, nakala ko, hanggang music lang ko, pero hindi pala, may plano ko lang ang Diyos na nalalagpasan ko yan, hanggang sa nakarating po ako sa pagiging youth leader at youth pastor. Pero pagkatapos po niya, nakala ko hanggang doon na lang, nangangarap ako, pero dumating ang time, ako po ay ginawa ng Diyos na pastor. Akala ko hanggang doon na lang, pero isang simbahan lang. Pero dumating ang time, yung simbahan na yun ay nadagdagan. At nadagdagan. At nadagdagan. At nadagdagan. Hanggang sa, ngayon po, ang katayuan ko, ang posisyon ko dito sa church ay senior pastor. At ang nasa ilalim ko ay lagpas 100 simbahan na. Nasabi ko noon, Lord, ba't di mo sinabi sa akin na mangyayari to? Basta binigyan lang niya ako ng pangitain na sumunod ka lang. Sabi ko, Lord, ba't di mo sinabi na magiging senior pastor ako? Wala akong narinig na sagot eh. Pero nakarinig ako ng sermon. Ang sabi ng sermon, kasi kung sasabihin sa iyo ng Diyos yan, matatakot ka. At totoo. Pero one time, meron pong nanaginip, hindi ako. At doon sa panaginip, mula daw dito, no? Ang miyembro ko noon parang 12 pirasos lang. 12 piraso. Ang konti-konti namin. At may nakapanaginip sa akin, sa amin, ng attender daw namin ay magmula rito, lagpas pa doon sa gasolinahan doon, yung Uni Oil. Sabi ko, dami naman. Hindi ako niniwala. Pero may nanaginip na. Nangyayari na yun. Ang Diyos ay nagbibigay ng future mo. Nagbibigay ng pangarap mo. At one time, nung ako po ay nagda-drums pa lang, wala akong pangarap na magpastor. Ayoko magpastor. Natatakot ako, nahihiya ako. Ayokong tumatayo rin sa pulpito.
yung pastora namin lumapit at pinag-pray niya ako. At hindi ko po makalimutan yung sinabi niya hanggang ngayon. Ginano niya ako. Nagsabi niya sa akin, one day, balang araw, nag-prophesy siya, tatayo ka sa pulpito. At nung narinig ko yun, nasabi ko, hindi totoo. Ayoko. Pero patuloy ka lang. Mangyayari yun. Aming nararamdaman, pag-ibig mo nainap ko minsan, sa'yo'y nagkukulang, patuloy pa rin. Aawitin. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Tingin po kayo sa akin. Kung alam mo tinawag ka at may mga hadlang, huwag kang mag-alala. Magaganap yan. Huwag ka lang lalay. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Tulad na ng, ano pangalan mo yan? Ano pangalan niya? Nathan? Natalie. Nataliso. Bakit nandito ka? Magpatuloy ka lang umatin, bibigyan ka ng pangarap ng Diyos. Sino man sa inyo ang pastor dito, kayo po magsabi sa akin, one time, ngayong pastor kayo rito, one time, nagkaroon ka ng pangarap na, Lord, gusto ko rin, pwede ba? Na magpastor ako? One time. Binigyan ka ng pangarap ng Diyos. Kaya ngayon, pastor ka na. At kung may mga hadlang, ka mag-alala. Matutupad yan. At pag minsan, sasabihin pa ng Diyos sa'yo kung sino magiging miyembro mo. Matutuwa ka. At mapapupurihan ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso mo. Panginoon, sa'yo lamang ako. Nakikita ko po si Nanay Virgie. Nalala ko po sa SEM break camp, ng Believers Camp, one time. Sabi ko, sino gusto mag-worker? Lumapit si Nanay Virgie sa harapan. At napalood siya. Tumama yung tuhod sa... Sabi ko, sakit no. Sabi ko, kuha na lang kayo ng bangko, paupuin natin Nanay Virgie. Ang isang pangarap na ibinibigay ng Diyos kay Nanay Virgie ay yung mga apo niya, mga pamangkin niya, may dala sa Diyos. Nanay Virgie,
Hindi niyo po pangarap yun, pangarap ng Diyos. At bibigyan niya ng katuparan niya. One time, si Jolo, nakapanaginip. Tama ba, Jolo na? Nung pinahawak sa iyo yung simbahan ng Pinangonan, si mama pa, papa mo, nakita mo stroke. Mama? Hindi naman stroke si mama mo. Sabi niya, bakit kaya? Yung pala, ang magiging miyembro ni Jolo ay may mga stroke. Ito magiging miyembro mo at itatrato mo silang nanay mo. Binibigay ko sa iyo ang pag-aalaga sa mga tao ito. Ang Diyos nagbibigay ng pangarap, nagbibigay ng panaginip. Kaya sa iyo, hindi pa tapos ang Diyos. May hadlang. Pero walang bundok na makatatagal sa gusto ng Diyos. Ang kalooban niya ay matutupad. Sabi niya, gano'n, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain will be removed. Hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo. Maaaring minsan tayo, sa atin, ayoko na, tapos na. Pero sa Kanya, hindi. Kaya kung ano man ang pangarap na ibinibigay sa inyo ng Diyos, tuloy lang, panghawakan nyo. At mamayang hapon, itutuloy po natin ito. Ang isang way ng pagkausap ng Diyos sa mga tao ay sa pamamagitan ng pangarap. Sa mga huling araw, ang aking mga lingkod ay pagkakalooban ko ng mga panaginip at mga pangitain. Sa mga huling araw, ang ibig sabihin, ang aking mga lingkod ay bibigyan ko ng pangarap. At sila ay maghahayo, magpapayag ng salita ng Diyos. Kasama ka rin na nakikinig ngayon. Sa palagay mo ba, Nathaniel, tapos na ang Diyos sa'yo? Hindi. Yung anointing na ibinigay niya sa'yo noon, sa pagtatayo ng simbahan, hindi naman umaalis yan. Hindi nawawala. Kilala niyo ba yung patay na bumuhay ng patay? Meron ba nakakalala? Sino yung patay na bumuhay ng patay? Si Elisha. Yung anointing niya, di siya iniiwanan. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso mo. Panginoon, sa'yo lamang ako. One time, sino po nakakilala kay Pastora Dayan? Nanaginip siya, si Pastora Dayan, doon po sa Orani, no? Napanaginipan niya, doon sa pintuan ng simbahan, merong isang baby. At yung baby na yon ay pinapaampon sa kanya. Sabi niya, ano kayo ibig sabihin? Isang baby na pinapaampon sa kanya. Maya-maya, merong isang Alvin na dumating sa simbahan. Tama ba, Alvin? At itong si Alvin noon, ang background niya, kabilang siya sa ibang simbahan na iniwanan ng pastor. Tama ba? Tingnan niyo kung paano kumilos ang Diyos. Sa panaginip, sinasabi ng Diyos kay Dayan, may miyembro akong ibibigay sa iyo. May sanggol akong ibibigay sa iyo. Iniwanan ito nung magulang niya. Iniwanan ito nung pastor niya. Pinapaalaga ko sa iyo. Siyang magiging anak mo. Alagaan mo. Tingnan niyo kung paano magpakita ang Diyos.
One time, isa rin kasama natin, saan kaya siya de-deploy? Saan kaya siya dadalhin? Nakaalam nyo, nakakita siya ng isang lugar ng daming bangka. Alam niyo kung saan siya na-deploy? Sa Dingalan, na kung saan ang daming bangka. Ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon. Nasa isip ka ng Diyos. Nasa plano ka ng Diyos. Kaya, huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka lang. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Si Jolo po ay gusto kong ilipat noon sa ibang lugar. Pero nung nalaman ko na yung panaginip na yun, sabi ko, hindi. Dito na siya. Dito na siya. At i-close ko po ulit sa isang maliit na kwento na naman. Si Jebany po ay na born again. At ang isang prayer niya, yung pamilya niya. Hindi na po ito nagtuloy sa, although pasado siya ng board exam, hindi na siya nagtuloy na magtrabaho. Ang panalangin niya, yung pamilya niya. Sa kakapray, kakapray, yung bunso nila ay nailapit niya sa Panginoon at ngayon pastor na si Joe. Pero, yung pamilya niya ay umaatin na ng buong kampo. Yung hipag niya, naidala niya sa church, no? Si, ano ang pangalan nito? Asawa ni ano? Si Jessa. Na ilapit niya kay Lord noon sa Florida. At ang isa sa mga number 1 supporter ngayon ni Jebany na dati kalaban niya ay ang mama-papa niya. Nakuha niya. At ito pong mga nakaraang linggo, yung simbahan po doon sa Dapdap, doon sa lugar nila, na kung saan pinagsisimbahan nila nung bata sila, may pastor doon, tumawag sa kanya. Sabi nung pastor doon, Jebany, ako ay aalis na dito sa Dapdap at ako ay magsisimula ng simbahan sa Mindanao. Yung simbahan, iiwanan ko na. Ang gusto ko, sa iyo ibigay. Ang kailangan, may sinasabi po itong pastor na yung bahay niya ay pinagbibili niya. At, praise the Lord, ang hinihingi po ay 60,000. Gusto mo abunuhan? Hindi naman kailangan bilhin kasi iba yung bahay sa simbahan. Alam niyo mga kapatid, mas maganda sana kung may sariling bahay yung magpapastor doon. No, kasi isang diretso lang ata yung simbahan. Ngayon, sabi ko, paano kaya ito? 16, hindi natin kaya yung ganyan. Hindi practical sa atin. Ngayon, binaba hanggang sa dumating sa 35,000. Sabi ko, gawa tayo ng paraan. At pumayo po sila, siguro 2 weeks ago, si JP, ang ginawang pastor doon, kasama yung 41,000 na dala-dala nila. Ngayon, paiksin ko pa yung kwento, so may utang tayo. Amin po ba? No? At ito po, nung isang araw, merong kumausap sa akin, at ang sabi, Pastor, meron po ba kayong simbahan na hindi nyo mabuksan kasi walang pangrenta, down deposit? Ngayon, paiksin ko ito, wala. Kasi kulang ang worker. Pero sabi ko, meron tayong 2 simbahan na nabuksan. Yung isa, yung Tarlac Pura, na hindi na tayo makahiram ng upuan sa barangay. Kasi lagi ka na lang hiram ng hiram. Minsan nakakahiya ang isang simbahan, nagtuturo ng pagpapala, samantalang yung simbahan ay mukhang hindi pinagpala. So, sabi sa akin ng pastor doon, yung upuan po, ang problema. No? Hindi ako nagkakamali, Badong, tama ba? Isa lang ang upuan nila. Ganito kalaki yung hall nila, pero isa lang ang upuan. Umaasa sila sa barangay para manghiram at ayaw na ng barangay. Ngayon, side na sila sa funds. Ngayon, nagbukas sa hala-hala, walang upuan, bubong lang.
Tinanong ko si Trixie, saan umuupo yung mga ini-invite mo? Sa karton. Maganda tong ganitong simbahan. Yung mga atin, bring your own chair. Nakakatawa. Kaya sabi ko, doon sa gustong mag-sponsor, pwede ba na sagutin mo na lang yung bangko, yung 10 bangko na worth 4,500, yung Euratex. Huwag kayong bibili ng hindi Euratex. Ano mangyayari dyan? Pagkaraan na ilang araw, may bukol ka na. Kasi natumba ka na. Ngayon sabi niya, ay sige po, pero baka meron kayong simbahan na gustong buksan. Eh sabi ko ganito na nga lang. Sabi ko, number 1, meron tayo isang simbahan na ganitong utang. No? 10,000 ang utang. Mayroon tayong 2 simbahan na buksan na walang bangko. 4-5 lang naman ang 10 bangko kasi 450 mahal sa probinsya ang Euratex. No? Nagbabago-bago yan. At meron tayong utang doon sa nabuksan at sa dap-dap. Si JP ang sabi ko 47,000. Nagkamali ako. 41,000 lang pala. Yung computation na naging 47,000. Ngayon, sabi ko, mamili ka na lang kung nasaan ang heart mo. Tanong yung mga katabi mo, nasaan ang heart mo? Anong gusto mo sagutin doon? Yung 47,000, yung bangko, o yung utang sa renta? Alam nyo, sabi niya, so iniisip ko, ang ibibigay, yung sasagutin niya, ay ikaw, ano sasagutin mo? Yung pinakamahal, yung pinakamura? Ha? Yung? Pinakamura, kuripot. Gusto mo ba sa kasal mo, pinakamura? Ang gusto mo, kasal mo, RC Cola na lang, tsaka pansit. Ay, ikaw ba, ano gusto mo sa kasal mo? Grande? Beer? Oo daw. So, anong sa ano mo? Di siyempre, iniisip ko, yung 4-5 lang, na yun lang ang sasagutin niya. Alam niyo mga kapatid, kwentahin niyo nga 10,000, kwentahin niyo nga 10,000 plus 47,000 plus 9,000. Ilan? Hindi, kwentahin niyo mabuti. 10,000 plus 47,000 plus 9,000. 66. O sabi ko, mamili ka na lang. Alam niyo mga kapatid, kinompute niya at sabi niya, Pastor, magpapadala ako ngayon ng 66,000. Bayad. God will provide. Bakit kasi? Nasunod ka doon sa pangarap na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kung ang kalooban ng Diyos ay dumiretso ko, lahat ng iPhone ilalagay niya sa dadaanan ko. Lahat ng kasaganaan ilalagay niya sa dadaanan ko. Kasi doon sa bandaron, walang pagkain doon. Magiging masaya ka 3 days lang. Pero bandang huli, babalik ka rin. Nakakuha niyo mga kapatid, mahaba na yung sermon ko eh. Yung kailangan ko ay ilalagay niya dito. Sa mismong dadaanan ko. Alam niyo ba yung Temple Run? Sino ba nakapaglaro na nun? Hindi ba dadaanan mo yung coins? Makakaipon ka lang? Oo. Magkakaroon ka ng maraming points dun. Ibig sabihin, dito maraming coins. Ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Ilalagay niya riyan yung kailangan mo. Darating ang time, si Nika ay mangangailangan ng kailabyuhan. Tama? Umuwi siya. One day, si Putian ay mangangailangan ng kailabyuhan. Siyempre, yung kailabyuhan, kakailanganin mo yung one day. No, huwag mo ina-I-love si Sarangaya. Yung kailabyuhan mo, nakakailanganin mo one day, ilalagay ba niya rin sa bundok? Hindi, sa dadaanan mo. Hindi doon sa bandaro na layo-layo. Bakit kapag doon nilagay ng Diyos, malayo na sa kalooban niya.
Ilalagay ng Diyos yung mga pangangailangan mo, pati yung kailabyuhan mo, doon sa daan papunta sa kalooban ng Diyos. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin. Tinatawagan ko po si Manong at saka si Abby. Ang kabutihan mo na di ba? Kaya huwag kang ihiwalay sa plano ng Diyos. Sige po, ipagpe-pray po kayo ng mga dalawang pastor natin. Kayo lang naman pinakamataas dito eh. Sige, magkabila na lang. Lay hands lang, di kailangan matagal. Noon, sa'yo lamang ako Tuloy lang po ang prayer. Tuloy lang ang prayer. Maiksi na yung time eh. Mama, itutuloy po natin ito. No? Mga tapos nating, mga 2 o'clock itutuloy natin. Hindi pa tayo tapos. Ay, ganito po. May gusto ko siya kung kwento sa inyo panaginip ko eh. Pero mamaya na yun. Tapos gusto ko rin ikwento po ni Pastora Abby yung panaginip, bakit nabuksan ang halahala.
Ay, sinasamahan tayo ng Diyos eh. Ay, alam niyo po ba yung nagbigay ng 66,000? Nagulat ako, gulat na gulat ako. Nagulat ako talaga, nakakala ko 4-5 nung ibibigay. Yung pala eh, tapos ito pa yung sabi niya sa message, sabi niya, nung kinabukasan ng umaga, sabi niya sa akin, Pastor, magkano na po? Ayun, sinabi ko na. No, pero, alam niyo po ba yung naghahanap kayo ng sponsor? Pero bandang huli, yung sponsor pala naghahanap sa'yo. Ang galing eh. Eh, ito eh, basta sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay ng mga himala. Ngayon, yung isang message niya sa akin, nakakatuwa. Kasi sabi niya, alam niyo, Pastor, dati, nangangarap lang ako na mag-sponsor. Pero ngayon, ginagawa ko na. Pangarap lang. Pangarap lang. Pero ngayon, ginagawa ko na. Ngayon, sa palagay niyo ba, aksidente yun? Hindi. Basta nandun ka, na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, God will provide. Kasama mo yan at ang buhay mo ay punong-puno ng himala. Doon walang himala doon. Doon walang himala doon. Amen po ba? Ayan, eh, make sure time natin. Susunod na lang. Mamaya siguro, no? Kaya, huwag kayong bibitaw sa pangarap na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kasi, ikaw ba, nangarap kang maging pastor ngayon? Payag ka na, di ba? Nangarap ka eh. Pero alam mo ba, yung pangarap na yan, hindi galing sa iyo. Sa Diyos yan, pangarap na yan. Nilalagay lang niya sa iyo. Bakit? Kasi pumayag ka eh. Pumayag ka lang. At bibigyan ka ng Diyos ng, sasabihin mo, yung buong pamilya ko, gusto kong mailapit sa Panginoon. Kala mo ikaw yan, hindi, ang Diyos yan. Tinatanggap mo lang. And one day, kasama mo na ang buong pamilya mo. Na di nagbago, mananatili dito sa puso ko, Panginoon. Dagdagan mo, ikaw bala. Sabi mo nga sa katabi mo, dati pangarap lang kita eh. Sabi mo naman, sumagot ka, o hanggang pangarap ka na lang. So, na-bless po tayo. Gusto ko po before tayo mag-closing at magpatuloy sa natin, sa activity natin ngayong Thanksgiving, i-absorb po natin ng mabuti yung mensahe at yung anointing ng Panginoon. I-share ko po sa inyo, no, kasi meron tayong naka-announce naman, no, yung mga pastor dito sa Rizal, naka-announce yung mga opening na simbahan, tsaka yung mga under construction. So, yung mga pastor nyo, pag baba ng announcement, ibababa po yan sa inyo. So, pababa po yan eh. May kita nyo po minsan sa mga group chat, kung alam ko may mga kanya-kanya tayong group chat, nag-flag yan ng mga announcement. At alam kong nabasa nyo na under construction ang Halahala at itong Rema Dapdap. I-share ko lang po siya sa inyo, tas closing tayo, tas kainan na tayo. Tapos, para ma-excite pa kayo, sabi mo sa katabi mo, huwag kang uuwi. Kasi may raffle tayo 1 million. Sabi mo doon sa chat mo, bukas na tayo magkita. Ayan, so alam niyo po, nung nag-start ang Dapdap at Rema Halahala, nagsimula po sa panalangin yan. So binubuo po yan ng panalangin, iniipunan ng panalangin. Una ko lang pong i-share yung Halahala. Tayo ka nga, Pastora Trix. Eto si Pastora Trixie. Ay, nakatayo ka na. So, kaway ka naman sa kanila. Siya po ay si Pastora Trixie. So, nung nag-start po ang
pananalangin, wala pa kaming usapan, walang plano, hindi ko, si Lord ang nakakaalam eh. Pero under construction natin yan, sa bawat bayan ng Rizal, kasama po ang Halahala, Angono, Cardona, yan pa yung mga wala pang rema eh. Ngayon, kasama po yan sa prayer. At nung February, I think February 16, natandaan ko na kung kailan na naginip. So, meron po akong isang napasukan na lugar doon sa panaginip ko at isang bahay siya na parang alam niyo yun, may babae doon. Sabi ko, ba't ako nandito? May pupuntahan ako. Sabi niya, hindi ka na makakalabas. Ay sabi ko, hindi pwede, may pupuntahan ako. Ako ang bantay dito at hindi ka na makakalabas. Lahat ng pumapasok dito, hindi nakakalabas. Alam niyo po, nag-start na ako na parang nandun na yung parang, sabi ko, anong gusto niya iturap niya ako dito? Nag-start po ako mag-binding and loosing. At nandun yung pagbabind ko na hindi lalabas ako. At doon sa panaginip, nakalabas ako. At habang nasa biyahe kami, nakikita ko yung daan. Sabi ko, parang may nalagusan kami. Hanggang nakarinig po ako ng isang kwentuhan sa banda doon ng mga kabataan. Sabi ko doon sa nagmamaneho, sabi ko, itabi mo nga kasi parang gusto kong marinig yung kwentuhan. Imagine niyo nasa biyahe yan. Tapos doon sa may kwentuhan na yun, parang 4 silang nagpupulong doon mga kabataan. Sabi ko, anong pinag-uusapan nyo? Sabi ko, ay ate kasi parang kakaiba lang kasi parang nako-curious lang kami. Sabi niya, bakit? Sabi niya, alam niyo po, meron po doong matandang bahay sa gitna ng kalsada. At nagulat kami dito na dahil nabalitaan po namin, gumuho po yung bahay na yun. Sabi ko, saan yung bahay na yun? Doon po, panahon pa ng Kastila yun. Matagal na po yung bahay na yun. Hindi ma-expect ng bawat isa na naririto na parang guguho yun kasi sobrang tanda na ng bahay. Sabi ko, yun doon ba sa gitna ng kalsada? Opo, yung intersection doon. Sabi niya, nandun yung bahay na yun. Kaya parang, kumbaga sikat yung bahay kasi nandun siya sa gitna. Tapos sabi ko, ano nangyari? Nabalitaan po kasi namin gumuho. Kanina lang po gumuho. Alam niyo po nung narinig ko yun, sabi ko sa kasama ko, tara na, tuloy na tayo. Alam ko sa sarili ko na parang something na meron tayong natagusan. At February po yun. Ngayon alam niyo po, nabuksan ng Halahala, November 19 nabuksan. So, bilangin niyo po yung buwan. Parang 9 months, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So almost 9 months na tinrabaho po siya. 9 months na inihanda ng Panginoon tong lugar na ito. Kaya ang pagbubukas po ng simbahan, sabi mo nga sa katabi mo, ay hindi biro. Maaaring kung titingnan nyo, kasing cute nyo yung mga simbahan natin. Bakit? 5 lang ang kasya. Hindi, pastora, grabe ka naman. 8 naman. Okay lang, sige, 8 naman. Pero yung mga maliliit na yan, gustong-gusto ng Diyos yan. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, natutuwa ang Diyos sa maliliit na simula. Amen po. Kaya wag mong mamaliitin yung kaunting pangarap na parang gusto ko rin magamit ako ng Panginoon. Gusto ko rin na parang nakakasama ako dun sa paghayo ng mga worker. Gusto ko rin na uutusan ako ni pastor na may something akong nagagawa. Maliit lang yun. Pero ang sabi po ng Panginoon, walang maliit na regalo kapag sa Diyos mo ibinigay. Amen? Walang maliit na trabaho kapag sa Diyos mo inihandog. So, ano po nangyari? Ito na po, nagkaroon po ng katuparan, ang Halahala po ay nabuksan na. At may isang testimony doon, i-share ko tricks, no? Kasi nag-start po tayo na service, hindi service na formal. Kung makita nyo ang post, karton po ang upuan doon. May kita nyo, may upuan yung isang ate doon kasi kanya yun. Kasi dala niya, totoo po yung bring your own chair. Yung bata, walang dala, o di sahig ka. Pero kung may dala yan, may sarili siyang upuan. So, ito si ate, ang pangalan niya ay Marjorie. Siya po ay kapitbahay ng simbahan. Ang ganda po, alam nyo, may kita mo na ang Diyos ay kumikilos sa maliliit na pangarap mo na, Lord, gusto naming magbukas, gusto naming may maabot doon. Gusto namin na magamit mo rin kami na, kung hindi pa bukas ang pintuan noong 6 na buwan, after 6 months, hindi pa bukas ang pintuan kahit anong pilit mo, wala eh. Pero nung okay na ang pintuan, pagpunta doon, walang 1 week, nakahanap, magaang, lipat, tapos. At eto pong si ate, na umaattend doon, ang isang kwento niya po, sabi niya, alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos, dumating kayo. Bakit? Kasi ang tagal ko nang nananalangin na magkaroon ng simbahan. Kahit nga sa Muslim, magsisimba na ako. Kahit sa simbahan, gusto ko lang magsimba.
Pero, kapitbahay ko pa kayo. Alam nyo, nung opening nun, may tindahan yun may bakery yun. Iiwan niya lahat ng tinapay. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yung tinapay, di mo maiwan Iiwan nun lahat ng tinapay niya kasi may-ari yun ng bakery. So, iiwanan niya yung tinapay niya basta pag oras ng linggo at simba, ang tindahan, kung sino magbantay, basta sa oras ng simba, nandun ako, pinanalangin ko to. Alam niyo, nung narinig ko po yun, sabi ko, Panginoon, hindi nagbabago ang pagkilos mo. Kung bakit si Jesus binaba, kung ngayon nagse-celebrate tayo, huwag natin kakalimutan, maraming mga regalo, maraming kung ano-ano sa paligid. Sabi mo nga sa katabi mo, makakatanggap ka pa ng bonus mamaya. Dato puti, bonus. Hindi, makakatanggap pa tayo ng kung ano-ano regalo. Pero wag natin kakalimutan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Kasi merong Jesus na isinilang. May isang Jesus na ibinigay. At alam niyo ang sabi ng Bible, kaya si Jesus binigay, may nanalangin. Merong humingi Kaya nung sinabi niya, ihanda niyo ang daanan, nandyan na ang Mesaya. Ibig sabihin ng Mesaya, tagapagligtas, Savior. May pangalan dito na ang isang matanda at isang babae na sabi niya, nung narinig niya na darating na ang tagapagligtas, alam niyo ang sabi ng babae? Sa wakas, nasagot na ang panalangin ko. Ibig sabihin, nanalangin siya. Hindi yan dadating kung walang nananalangin. Gusto mo na may pagpapalang darating sa'yo, gusto mo may himala, mag-pray tayo. At ang pagbubukas po ng mga simbahan, kaya pag kami nakita nyo ang simbahan natin, may nakapost dyan, may announcement na may bubuksang simbahan, Lord, gamitin mo ko na magtanim ako ng panalangin, makiisa ako. Kasi, kaya pala sabi ko, hindi imposible, hindi malabo, at hindi mahirap na mabuksan ang gawain na yun. Kasi meron palang isang ate na nananalangin doon, siya palang yun Siya palang ang nakikilala natin. Hindi natin alam kung ilan silang nanalangin para mabuksan ang gawain na yun. Amen po, kasi ang sabi po ng Biblia, kung nasa ng may uhaw na puso, bababa ang Diyos. May mga taong uhaw ang puso sa halahala. Kaya ang Panginoon nagpadala ng mga lingkod niya at ng gawain doon. Amen po. Kaya ito po, nandito po ang halahala. Kapag pupunta po kayo doon, hala, o doon ka madedeploy. Ang laging sasabihin, hala? Si Ella nga, dinala doon, hala? Di ba? Bakit? Hala siya Bakit? Dulo siya ng Rizal. Tagos mo, Laguna na. Kaya pag sinabing doon ka, hala, doon ako. Kasi nandun ka na sa dulo Amen? So maganda ang ginagawa ng Panginoon. Next, close ko po. Nagbukas po tayo sa Rema Dap-Dap. Sabihin nyo nga po, Dap-Dap. Kapag nagbukas ng isang simbahan sa kabilang barangay, ano ang pangalan? Dip-Dip. Diba? Meron tayong Rema Dap-Dap. Next natin ipagpe-pray, Rema Dip-Dip. Diba? So ngayon, itong Dap-Dap ay, ang ganda po na, diba? Kasi parang isipin mo, yung kwento niya, yung binigay po yung simbahan, na parang diba? Parang ang strange no kwento kasi parang pwede pala ibigay mo yung simbahan. Pero alam nyo hindi aksidente na Rema ang napili. Na Rema ang kumbaga, inilagay ng Diyos dun sa isip at puso ng pastor na mapili. Kasi may iba't iba siyang pinagpipilian na pagkakatiwalaan ng simbahan. At alam niyo po, naalala niya sila Jebany, Pastor Jebany, si Pastor Jolo, na may mga kakilala siyang born again. Kinontak. Alam niyo po, nagpe-pray ako, pinag-uugnay-ugnay ko yung kwento. At bless na bless talaga ako sa pagkilos ng Panginoon. Ang pagbubukas ng Dap-Dap, hindi lang dahil binigay yung simbahan. Naniniwala ako. Nananalangin si Jolo at si Jebany para sa simbahan dun sa mga pamilya nila. Sa tingin niyo yung mga panalangin ng lingkod natin, nakasamahan natin, tayong mga nananalangin, hindi yan naririnig ng Diyos. Alam niyo na narinig ko na mabubuksan ng gawain doon. Isa lang ang naisip ko, yung panalangin ni Jolo at ni Jebany. Nadidinig ng Diyos. At aglayo niyan, tawid niyan. Sabi nga ni JP, tayo, pasyal ka dito Hindi na ako maka-oo, 3 oras, 4 na oras magbabangka. Hindi naman ako sirena. Diba? Pero alam niyo na narinig ko yun. Lagi kong naisip ko, Panginoon, ang buti mo sa mga lingkod mo. Imposibleng mabuksan ang laki ng kailangan mo i-prepare na pera. Pero God will make a way. Kapag sumunod ka, kanina sinasabi ni Pastor, sumunod ka lang. Nakahanda
sa dadaanan mo, lahat ng pangangailangan mo. Nung si Jesus, bago ipanganak, inihanda yung sabsaban. Nung si Jesus kailangan ng panggastos, merong mga nag-offering sa kanya. Sino yun? Kinakanta natin yung 3 hari. Di ba yung 3 pantas? Lahat yan nag-offering. May mga kanya-kanya silang parang bit-bit na handog. Ano yun? Para sa pangangailangan ng sanggol. At tayo po, nung mga panalangin natin na to, alam niyo po, wag kayong, sabi ni Pastor kanina, sa likod ako, ramdam ko na, sinasabi niya, yung pangarap mo, wag mong bitawan. Yung maliit na pangarap na minsan, ako nga nagsabi lang din ako na, bata pa ako noon, may mga pumupunta sa amin, hindi ko pa kilala ang Rema. Hanggang pinag-ugnay-ugnay ko, kahit pala dun sa pangarap na bata, papatulan ng Diyos. Yung parang, dati pangarap ko, bata pa lang ako, hindi ko alam papatulan pala ng Diyos. Kasi mayroon pong missionary sa amin, ang pangalan niya Ate Roda. Lord, kung nakikita niyo po si Ate Roda, kala mo tumatawag ng spirito no? Si Ate Roda po ay isang missionary. Hindi ko alam kung Methodist o Baptist sila. Basta, kaya ako sumasama kasi pagkatapos kong samahan mag-Bible study, may kainan. Sabi mo sa katabi mo, parehas lang tayo. Bata pa ako lagi ako nililibre ice candy or biscuit. Basta sabi na samahan mo ko, hindi siya taga-Bagong Silang. Sumasama-sama ako. Alam niyo po nung, nawala na yan hindi ko na siya nakilala hindi ko na naalala kung saan na siya. Missionary siya, nawala na siya. Pero hindi ko makakalimutan ang pangalan niya, Roda. Naisip niyo ba yung Roda? Yung sa tanggol? Diba? So alam niyo, nag-start ako na masabi ko, Panginoon, gusto ko rin yung ginagawa niya. Hindi ko maintindihan na kung bakit gusto ko, bata pa ako, baka akala ko nang naglalakwat siya, lalaboy-laboy, kasi lumalabas-labas siya. Pero papatulan pala ng Diyos yung ganong pangarap. Didinggin pala ng Panginoon. Bakit? Kasi yung pangarap mo, hindi ikaw ang nangarap. Sabi kanina, di ba? Si Lord ang naglagay ng pangarap na yan. Yung para bang desire mo lang na parang gusto ko si Pastor i-bless, gusto ko si Pastor lutuan, gusto ko yung worker asikasuhin, gusto ko yung simbahan. Si Nanay Virgie nga, naalala ko si Nanay Virgie? Sa Pililla, every season, iba-iba ang kurtina. Pagpunta ko, pang Pasko ang kurtina O pagka-piesta, pang-piesta ang kurtina. Dahil wala ng piesta. Hindi, iba-iba ang kurtina. Gusto kong ayusin ang simbahan. Yung desire na yan, hindi yan sa'yo. Si Lord ang naglagay niyan. Amen? At sabi ko nga, nung narinig ko yun, alam nyo, nakaprepare yung Rema Dapdap, piniprepare yung pangbayad, yung pastor na dadalhin. Walang kasama po si Pastor JP doon. Solo niya po yun. At kahit mapanood niya to, alam kong sanay na sanay siya doon. Baka makakatangkad pa yung pagkasolo ni Pastor JP. Pero masaya si Pastor JP. Pagdating niya, winelcome nga siya 3 araw, walang kuryente. Welcome to Rema Dapdap, di ba? Ang lugar na laging walang kuryente. Chat na naman siya, te. Brown out na naman. Sabi ko, okay lang, sabi mo sa bebe mo na brown out ngayon. May intindihan naman niya yan. So, alam niyo, pinrepair ng Panginoon. Kaya, nung narinig ko nga, sabi ko, mabubuksan ng Rema Dapdap. Alam ko, masaya ako dahil maaabot ang mga tao doon. Pero masaya ako kasi alam kong yung panalangin nila, Jolo at ni Jevan, narinig ng Diyos. At hindi lang sila yun. Sabi mo nga sa katabi mo, di ba ikaw may panalangin ka din? Basta yung panalangin mo, kalooban ng Diyos, hindi mamatay yung kapitbahay mo, Yung panalangin mo, alam mo yung panalangin mo, hindi to, alam mong gusto yan ng Diyos, huwag mong bitawan yan. Kasi ang dami pong kwento sa Biblia na ang tagal na ng prayer niya, ang tagal na. Pero alam niyo, dumating ang panahon at time, tama na yung oras, napuno na yung panalangin, time na umani. Bukas na ang pintuan, ready na. Huwag tayong mainip. At yung mga pangarap natin, one day, maganda po na makita na, itong bata na to, tinitingnan mo lang, tumatakbo lang sa simbahan. Si Jedy po, nakikita nyo, tumatakbo lang. Ilang taon lang may kita yung song leader na yan, siya ang tutupad ng pangarap ko. Pinasa yung pangarap sa anak. Yung mga anak natin, minsan hayaan nyo, tumatakbo lang dyan. Nabababad yan sa Panginoon. Lumalaki sila, nakikilala nila ang Diyos. At tayo po, na may mga isip na, tayo na alam na natin ang landas, piliin po natin. Ang sabi ng 3 pantas, ang bilin sa amin, ano pangalan nung nagputo sa kanila? Herodes. Galing di puti, Ana. Sabi ni Herodes,
Dito kayo dumaan kapag uwi nyo. Pag nakita nyo na yung Mesaya, si Jesus. Alam nyo, nung nanaginip yung 3 pantas, ang sabi, huwag na kayong babalik sa dati yung daan. Ito ang tuturo kong daan, ito ang daanan nyo. Nung nalaman nila yung tamang daan na to, yung tamang direksyon ng Diyos, alam nyo, yun po ang sinundan nila. Alamin natin, kung ito ang direksyon ng Panginoon, dito ka pumunta. Kasi ang sabi kanina ni Pastor Boy, hindi ka maliligaw kung susundan mo yung direksyon ng Diyos. Si Waze, pwede ka iligaw pero yung direksyon ng Panginoon, hindi tayo ililigaw. Amin po, tayo tayong lahat at magbalik tayo ng papuri sa Panginoon. Kabutihan mo na di tanggapin mo, O Diyos, ang papuri ng iyong mga anak. Aawitin mo ang kabutihan mo, Panginoon. Na di dito sa puso ko. Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pangungusap mo. Lord, salamat sa pagdinig mo sa mga panalangin namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga mata mo na laging nakabantay sa bawat isa. Nakikita mo ang bawat puso namin, ang bawat pangarap namin, Panginoon. Katagpuin mo, O Diyos, ang mga puso ng mga anak mo na naririto. At Lord, hayaan mo na ang mga pangarap na ito, O Diyos, ay dinggin mo. Gamitin mo ito sa ikakaluwalhati ng gawain mo.
Salamat, Ama. Ang mga papuri namin, ang mga pag-aawit namin, O Diyos, ay maibabalik namin sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang tunay na diwa ng Pasko na ito, na maibalik sa inyo ang tunay na papuri dahilan sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. Sa buhay ng aming Panginoong Jesus, O Diyos, na inalay mo sa krus para kami ay matubos. Salamat, Ama. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming panalangin, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. So, sige po mga